Sir, can you take your reaction on the Marcos burial? The Supreme Court allowing the Marcos burial. Hindi, ganito kasi yan eh. Hindi din natin yung constitution. Kung constitution na pagbabasihan natin, once na ikaw ay naging presidente at elected ka, you have the right na yung kumbaga qualify ka na iilibing doon sa libingan ng mga bayan. Yun naman ang ano eh. Kumbaga, at saka para sa akin, if we are claiming God, if we are claiming that we believe God, we should forgive others. Sir, ano message niyo sa mga anti-Marcos ngayon? After Ang nung message ko, sabi decision ko, ng Supreme Court. kung kayo naniniwala sa Panginoon, ang Panginoon nagpapatawad, tayo pa kaya hindi tayo makapagpatawad, di ba? Especially, para lang sa paglibing at unang-una, hindi naman against the law yan. Allow naman niya na pwede naman siyang ilibing dahil elected naman siya as a president. Mga intindihin na lang natin. Para sa akin, yung sugat siguro, naghilom naman siguro yun. Pupo na tayo. Diba? Kung ano man yung mga ano natin, ipasa Diyos na lang natin kasi siya lang pwedeng maghusga, siya lang pwedeng magtanim ng galit sa atin. Hindi tayong tao pwedeng magtanim ng galit sa kapwa. Para sa akin na opinion, sa aking paniniwala, Sa kabila ng mga allegation, yung accusations natin, alam mo, nung naging diktador siya, pero bago dyan, nahalal siya eh, as a president. Diba? Alam ba natin na maging diktador siya nung nahalal siya as a president? Diba? Sige, sabihin natin diktador siya. Nahalal siya eh, binoto ng tao. So, yung qualification. Anyway, respeto natin yung Supreme Court. Well, marami din po nangyari ngayon sa Senado. One is, meron pong resolution na final po I believe that was Senator Risa Ontiveros, na basically sinasabing ayaw nilang palibing si dating Pangulong Marcos sa libingan. Yes, Kayo po, ang vote nyo po ay dapat ipalibing. Okay. Parang ganun ho, no? Okay. Bakit po? Gusto kong explain ng mabuti sa taong bayan. Ganito kasi yan. Constitutionally, noong 1947, may batas tayo na sinusunod. Sino man yung mahalal, ibig sabihin, sino yung maelect o mahalal bilang presidente ay may karapatan siyang ilibing doon sa libingan ng mga. Kasi may portion doon na libingan ng mga presidente. So, pagkahalal ni Marcos as a president, qualify na kaagad siya na ilibing doon pag siya namatay. Ngayon, kung ano man yung ginawa niya, hindi na mapagtuhan kasi hinalal siya eh. At pangalawa, sa tagal na ng panahon, tagal ng issue na yan, hindi matapos-tapos kasi maraming hamadlang, katulad na sabi ni Gordon na Senator Gordon na ilibing na doon para tapos na yung usapan, wala nang issue, wala nang balita about that. Ano po ang masasabi niyo doon naman sa mga taong apektuhan, for example, ng martial law, naging martial law victims at sumasakit po ang kanilang dibdib dito sa desisyong to? Alam mo, ang sinabi ko nga sa kanila kaya hindi tayo makamove on sa buhay natin at sa mga gusto nating marating because wala tayong forgiveness eh. Ang Panginoon mapagpatawad, tayong tao hindi tayo mapagpatawad na makasalanan tayo, kailangan natin ng pagpapatawad. Mapatawad tayo ng Panginoon. So, ito lang ang iwanan ko. Kung kayo walang kasalanan, kung may tao na walang kasalanan, then may karapatan ka na hindi magpatawad. You cast the first stone, kumbaga. Kung wala kang kasalanan, then huwag kang magpatawad. Sa iba pong mga bansa, sa kanilang mga dating diktador, hindi po iginagawad ang ganitong klaseng karangalan bilang pagrespeto sa mga tunay na bayani nila, bilang sa pagrespeto sa kasaysayan nila bilang isang sambayanan. Gayunpaman, hindi po huli ang sa isyung ito, hindi tapos ang laban. Tuloy pa po ang laban.
Itutuloy ng lahat ng henerasyon ng mga Pilipino, yung mga magulang namin, ang henerasyon natin, at lalo na para sa ating mga kabataan. Yung laban na ikwento ang totoong kasaysayan ng batas militar. At ngayon pa lamang, hindi pa huli. So, lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Panalo ang mga Marcos. Nagdidiwang ang kanilang mga pamilya, kamilang na rin ang milyon-milyong loyalista at mga makaduterte. Kung sa batas lamang talaga ang pag-uusapan at pairalin, laging mananalo ang mga Marcos. Pero dahil nga ang formula namang ng mga dilawan ay kanilang mga emosyon, galing sa pambabaliktad ng katotohanan at manipulahin sa kasinungalingan ng kaisipan ng madlang bayan, heto sila at nagwawala. Hindi nila matanggap at hindi rin nila kayang tanggapin o igalang ang naging desisyon ng Korte Suprema. Samantalang karamihan sa kanila ay mga graduate ng magagandang universidad gaya ng Ateneo, LaSalle, San Beda at UP. Ang iba sa kanila ay top 8 at may nakakuha pa nga ng 90% sa bar exam. Mayroon din nagsasabi na siya ay cum laude. Cum laude? Baka kaya naging cum laude ay dahil sa apelido niya at may gustong hilingin ang mga profesor niya ng pabor kaya naging cum laude ito. Babalikan natin yan mamaya. Sa nangyaring desisyon na ito ng Korte Suprema, dito ninyo makikita na bobo at inutil ang mga Aquino. Kasama na dito sina Tuwad de Limaw, Pimentel, wala pa akong naiisip na ibinyag ng pangalan mo. Watusi Trillanes, Sisa Hontivirus, Kiko Maching Pangilinan, Grace American Citizen Poe, at syempre, ang all-time favorite na si Bam Idiot alias Boy Pagpag. Ikaw, Recto, gusto mo bang sumama sa kanila? I can arrange that. Magbigay ka lang ng pangit na comment tungkol kay Marcos at isasama kita dito. Naturing ang mga abogado pero hindi nila kayang intindihin na ang pinakamataas sa isang bayan na siyang gumagawa ng batas ay ang Supreme Court. Ang Supreme Court ang gumagawa at kapagpasunod ng batas sa isang bansa gaya ng Pilipinas. Kaya kung ito man ang magiging mali, wala tayong magagawa kundi sundin ang nasa konstitusyon o ang batas na inakda ng Supreme Court. Sa pagkakaalam ko, ito rin ang gumawa at sumulat ng Constitution. Alam dapat yan ni Tuwad at Pimentel. Siguro, naging dilaw na ang mga utak kaya nawala na ang mga inaral sa pag-aabogasya at nasayang ang pagiging top 8 at top notcher sa bar exam. Wala ka namang maaasahan kina Bam Idiot, Sisa Hontivirus, Watusi Trillanes at Grace Poe dahil hindi naman mga abogado yan. Isa pa, mga nagpapanggap lang na matatalino pero mga bobo naman. Isipin ninyong mabuti kung paano na ma-i-approach ang isang problem gaya ni Sisa Hontivirus. Para lamang mapagtakpan ang kasinungalingan ng lahat ng dilawan, ipatatanggal sa lahat ng history books ang pangalan ni Ferdinand E. Marcos. Sa tingin nyo ba, yun ay isang logical or even a bright move coming from a journalist graduate na si Sisa Hontivirus? Hindi ako abogado, pero ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng privilege sa rights. Halimbawa, may isang high school graduate na gustong mag-aral sa UST. Sabihin na rin natin na siya ay may kaya sa buhay para pata sa mga oligarch ang example ko na ito. Karapatan ng batang ito ang mag-aral at makatapos, hindi ba? Malamang kaysa hindi ay sang-ayon kayo ngayon sa premise ko at tumatango kayo sa inyong mga upuan habang pinanonood ang video na ito. Kaso, nung nag-entrance exam ang batang ito sa UST, hindi siya nakaabot sa passing score. Sabihin natin ang passing score ay 85. Nakuha ng batang ito ay 80. Pwede ba niyang sabihin, karapatan ko na mag-aral sa UST? Hindi. Karapatan niyang mag-aral at makapagtapos, totoo. Pero privilege lamang niya ang makapag-aral sa UST. Bakit?
Mayroon ding batas na susundin ng nasabing universidad kung sino ang pwede nilang tanggapin dahil sa kanilang inimpose na standard at karapatan nila na ma-maintain yun. Kahit ba marami kang pera pero hindi mo naabot ang standard nila, so anong magagawa ng salapi mo? Kung tatanggapin ka nila, isipin mo na malamang bababa ang standard at quality ng education sa nasabing universidad. Case in point, look at the people who are proud Atenistas. Look at Jim Paredes, Bum Idiot alias Boy Pagpag. Look at how they approach and offer solutions in tackling the problems. Logical ba? May bahid ba ng isang tao na may utak? O isang nilalang na puno lang ng emosyon at walang basihan at walang sentido komon? Tandaan, makakapag-aral ka sa magagandang eskwelahan, pero kailanman hindi nito mabibili o may bibigay ang sentido komon. Si Bum Idiot, ang sabi niya cum laude siya ng Ateneo. Paano ka naging cum laude? Paano ka rin tumagal sa pagiging senador na hindi mo naiintindihan ang salikang batas? Napakaswerte mo at hindi ako naging professor mo dahil kahit takino ka, pero kung mga isasagot mo sa akin ay nonsense, sasabihin ko sa iyo, drop mo na lang subject ko. Magkano na ba ang dropping form ngayon? Bigyan kita ng 5,000 sa iyo na sukli, mag-drop ka na lang. Kakahiya naman mga naging professor mo at ginawa kang cum laude pero wala kang alam. Alam naman ng mga tukmol na abogado dyan ng Dilawan na dapat konkreto ebidensya nito na si Marcos ay may mga linabag ng karapatang pantao. Mayroon ba? Maglabas kayo ng ebidensya. Baka sakali pakinggan ko kayo at mapaniwala ninyo ko. Provided na lahat ng ebidensya na ibibigay ninyo sa amin ay totoo, hindi galing sa emosyon, hindi mga allegations, hindi mga gawa-gawa lamang. Ikaw ba, Bum Idiot, may ebidensya ka ba na bayani tito mo? Asan ang ebidensya na makapagpapatunay na siya ay isang bayani? Asan din ang ebidensya na makapagpapatunay na marami kayo nagawa para sa bayan? 30 years of yellow democracy, and I'm pretty sure you can provide sufficient evidence of your family's accomplishment for the country. Ang nakikita ko lang na ebidensya ninyo para sa Pilipinas ay mga ribulto na kinalat ninyo dyan para may paalala sa Pilipino ang kasinungalingan ninyo. Ginawa ninyong personal property ang Pilipinas. Kahit nga ang media na nananahimik ay ginawa ninyong palitan para lamang sa isang traidor na kamag-anak. Mahirap bang intindihin ang batas, Pimentel, Tuwad, and Company? Di ba nasa salikang batas na nga na wala nagbabawal na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani? Isa sa mga naging prerequisite ng batas ay siya ay naging dating Pangulo. So dito natin ngayon makikita at mapapatunayan na ang mga Dilawan ay walang kinikilala na batas maliban sa kanilang mga sariling kaprisyuhan o privilege. Sino sa inyo ni Pangulong Marcos at mga Aquino ang hindi marunong sumunod sa batas? Sino sa inyo ngayon ang maraming linalabag o linabag na batas? Kung tutol kayo, di mag-organize na kayo ngayon ng rally. Mag-people power na kayo. Kesyo people power 3 or 4 or 5 yan, I don't care. Basta mag-people power kayo para magkaalaman na kung talagang naniniwala pa rin ang mga Pilipino sa mga hallucinations, fairy tales, and delusions ninyo. Kung ayaw naman ninyo, kayo na lang ililibing namin dyan sa libingan ng mga bayani. Buhay namin kayo ililibing. I can help you with that.